Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Makinig at matuto on air. Dito lang sa Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Masaganang Kokobuhayan. Makinig at matuto on air. Dito lang sa Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Naimbag nga daw kay ATI, welcome po sa pang-anim na episode ng ating School on the Air for Coconut, Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagnunugan. Welcome po ulit sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa estasyong ito, lalong-lalo na po ang mahigit 500 farmer enrollees mula dyan sa Distrito 1 ng probinsya ng Cagayan. Magandang araw po. Binabati rin po natin ang lahat ng mga municipal agriculturists kasama ang School on the Air coordinators. Magandang araw. Siyak iti gayem yoken kap sa tiyo iti tangatang J.R. Soriano Batad at mamaya po ay makakasama rin po natin si Engineer Freya Guzman Domingo, ang agriculturist 2 at CFIDP focal person ng ATI RTC 2. Ang SOA for Coconut na ito ay inihahatid po sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 kasama ang Department of Agriculture Regional Field Office number 2 at ang Philippine Coconut Authority. Maging ang mga provincial at municipal local government unit ng probinsya ng Cagayan. Welcome po sa pang-anim na episode ng ating School on the Air for Coconut, Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagnunugan. Ang SOA for Coconut na ito ay isang programang nagbibigay impormasyon sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka, lalo na ang pagtatanim ng niyog. Sa ating kokotanong noong nakaraang episode, anong season dapat isinasagawa ang transplanting ng niyog? Anong season dapat isinasagawa ang transplanting ng niyog? Ang mapalad na nanalo sa mga nagpadala ng tamang sagot ay si Mr. Frederick P. Alcantara ng Barsat West, Bagao, Cagayan. Inulot po natin, congratulations kay Sir Frederick P. Alcantara ng Barsat West, Bagao, Cagayan. Kayo po ay nanalo ng 100 peso electronic load. At pakabangan po ang mga anunsyo namin or mga announcement po namin kung paano po i-claim ang inyong premyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Samantala, pakabangan naman po natin ang ating pinakaunang quiz sa ating SOA or ating School on the Air. Ihanda po ang inyong mga ballpen at papel para po sa ating first quiz. At mamaya pagkatapos po ng lecture ng ating resource person ay ibibigay ko po ang 10 katanungan para po sa inyong unang quiz. Abangan sa pagtalakay po ng ating resource speaker dahil mayroon din pong mga katanungan tayong kinuha sa kanyang topiko para sa quiz ngayong araw. Noong nakarang episode po ay natalakay ni Mr. Joseph Van A. Romo, ang Agriculturist 1 ng Philippine Coconut Authority, ang tungkol po sa huling bahagi ng mga Good Agricultural Practices or GAP for Coconut. Ngayong araw naman ay tatalakayin ni Engineer Freya Guzman Domingo ang mga farm management kasama ang harvesting and post-harvest handling at storage facilities. Narito po si Engineer Freya Guzman Domingo. Magandang araw po sa ating lahat. So, ang topic po natin for this episode ay ang farm maintenance, harvesting, and post-harvest handling and storage facilities. So, ano nga ba yung farm management? So, ibig sabihin po nito, yung lahat ng resources natin sa farm, ay minamaximize po natin. Ayan, ina-strategize po natin at pinaplano natin kung paano natin iayos ang mga resources natin
na mas mapapakinabangan pa natin or mas ma-maintain pa natin ang ating mga farms. So, ano pa ba ang ibig sabihin ng farm management? Syempre yung pong it is the art or the science and art of optimizing the use of resources. Ayan. Next. So, makikita po natin dito sa picture, sa left side picture, makikita po natin yung hindi magandang klase ng coconut. Ayan, which is, ito ipakakitaan tayo no, nga na unay nga na manage iti coconut farms tayo. Ibig sabihin po niyan kung ganyan ang itsura, yung dahon ay malaylaylay, dried na, ano pa, or hindi masyadong pigmented yung kulay niya. So, it's easy to determine na magkakaroon ng low yield ang ating pong coconut areas kapag hindi masyadong na-manage yung ating mga coconut farms. And, mas madaling kapitan ng sakit. At dito naman sa kabilang picture, kung makikita po natin sa mga nanonood ng ating episode, ay ang well-managed farm, kung makikita po natin ay berdeng-berde ang kulay, maayos, malinis yung coconut farm dun sa picture. And, masasabi po natin na magkakaroon tayo ng high yield, mataas ang ating ani, and of course, pagka ganitong well-managed po ang ating farm ay mas tolerant sa mga sakit at sa mga peste. Ayan. So, paano ba natin siya mamamanage? So, una-una, syempre, kailangan ng coconut natin ng fertilization. Ayan, coconut fertilization. Bakit? Kailangan natin tulungan ang coconut natin na bigyan ng nutrients ang ating upang sa ganun ay ma-achieve natin yung high yield na gusto natin. Ano po? So, paano ba tayo mag-fertilize? Syempre, kailangan natin ng nutrients to provide the nutrient requirement ng coconut para mas makapag-produce po siya ng maraming bunga. And, of course, hindi lang po si coconut, kundi pati yung nutrient content ng ating pong soil. Kailangan din po nating i-increase or tulungan, ano po, upang sa ganun ay mas makakapag-absorb ang ating pong coconut. And yung i-increase din natin yung physical and biological properties ng ating pong soil upang sa ganun yung tatlong complementary na upang sa ganun ay itong tatlong ito ay kung ma-achieve natin ay ma-achieve po natin ang mataas na ani or productivity na gusto nating ma-achieve sa ating coconut farms. So, bakit nga ba kailangan nating mag-fertilize? Kaya nga sinabi ko, to ensure yung continuous na supply ng nutrients sa ating coconut at makapag-produce siya ng mataas na ani. And, ito yung pinaka-effective and convenient na method para ma-increase natin yung coconut productivity. So, ano yung mga uri ng fertilizers na kailangan ng ating coconut? Siyempre, meron tayong tinatawag na mineral fertilizers and organic soil amendments. So, isa-isahin po natin yan. So, ang mineral fertilizers for coconut, ito po yung ating recommended na minerals for the fertilizer application sa ating pong mga coconuts. Una-una po yung ammonium sulfate or yung tinatawag natin 2100. And then, ikalawa, yung potassium chloride or yung 0060 or commonly known as muriate of potash. And ito po, common salt or sodium chloride. Ayan, or asin. Pong common salt or sodium chloride. Ito pong asin, ayan, ay yung mga mabibili pong agricultural salt. Ano po? And then, ayan, so, bakit asin? At ano lang po, trivia. Kasi po, asin po ang pinaka-convenient at pinaka-affordable na source ng chloride. Kasi po, chloride ang talagang kailangang content or mineral content ng coconut para nang sa ganun ay mas maging mabunga siya. Ayan, yun po yung kadahilanan kung bakit na asin ang nilarekomenda po natin na
isa sa mga main fertilizers po para sa coconut. Ayan, paano po tayo mag-a-apply ng fertilizer? So, sa mga flat areas po, sa mga kapatagan, so, pwede tayong mag-ringweed or linisan natin yung palibot ng coconut tree. Ayan, pabilog. At least 1.5 to 2 meters from the base mula sa katawan ng coconut. Mag-measure tayo ng 1.5 meters to 2 meters from the sa base ng ating coconut. And then i-broadcast natin yung ating pong fertilizers. Ayan. And tatakpan natin ng lupa or yung ifo-fork in. And ayun po. So, according to our Davao research, kapag ang pag-fertilize po ay within every 6 months. So, yung fertilizer recommendation, halimbawa, nakadepende po kasi yan sa age ng coconut. So, i-flash na lang po natin sa screen yung recommended grams or kilograms ng mga fertilizers per tree, per coconut, para nang sa ganun ay makompute po natin kung ilang gramo or ilang mixture ang ating pong i-apply na fertilizer per tree. Ayan. So, sa loob ng isang taon, pwede nating hatiin yung pag-a-apply natin ng fertilizer every after 6 months. Ayan. So, kapag uniform naman yung distribution ng ulan sa ating pong lugar, ayan, so pwede mag-apply tayo ng split sa isang taon during the first year ng ating application, at sa mga susunod na taon kahit isang beses na lang po sa isang taon. Depende po yan sa dalas ng ulan sa ating mga lugar. Ayan. Kapag sa hilly area naman po or sa mga matataas sloping areas or yung mga matataas na plantations, ayan, linisan din po natin yung palibot ng same lang din po sa unang proseso natin, ringweed or linisan natin yung palibot ng ating pong coconut tree. Ayan, at around 1.5 to 2 meters from the base ng ating pong coconut tree. And then, magbutas po tayo ng 8 hanggang 10 butas sa palibot ng ating pong yung niringweed po natin. And then, ilagay natin yung fertilizer doon sa butas. And, i-cover po natin ng soil. Bakit? Ba't kailangan nating butasin? Para po, hindi, kapag in case na may umulan, hindi po masyadong, hindi wash out ng tubig yung nilagay nating fertilizer. So, same lang din po kapag wet and dry season, i-split natin yung ating pong yung fertilization natin every after 6 months. But, kapag maganda ho yung ulan sa kabuuan ng taon, kahit at least isang beses lang sa isang taon. So, yun po. Same lang din po sa flat areas. Ayan. Sa soil amendments naman po, or kapag hindi ganun kaganda yung lupa ng ating pong coconut plantation, kailangan nating magdagdag ng soil amendments or yung imimix natin sa topsoil para ma-change or ma-improve natin yung quality ng soil at ma-improve yung plant growth or yung paglago ng ating pong coconut trees. Ito pong organic amendments, example po, yung mga wood chips, ayan, yung mga tistisan, grass clippings, ayan, straw, rice straw, pwede pong gamitin yan, organic compost, manure, yung manure po na pre-decompose na ho, hindi po yung fresh. And sawdust, pwede po natin gamitin yung sawdust or wood ash na imimix po natin sa ating soil. And sa inorganic naman, meron tayong tinatawag na vermiculite. Yan, nabibili po ito sa mga agricultural supplies, perlite, sand, or pea gravel.
Next. Ayan. So, meron po tayong tinatawag na plant-based na organic soil amendments. Ito po yung mga green manure kung tinatawag natin, yung mga nitrogen fixing plants. And another organic soil amendments na pwede natin gamitin ay animal-based o yung mga dumi ng ating pong mga alagang hayop. Pero ito pong animal-based ay kailangan po, gaya ng sabi ko kanina, ay pre-decompose or decompose na bago natin i-apply. And then, pwede rin po yung mga residues ng ating pong mga ng coconut mismo. Pwede natin gawin yan na organic soil amendments. So, paano po mag-apply ng ating pong plant-based organic soil amendments? Ayun, parang ganun din ho. Ano po, sa pag-apply rin ng ating pong mga synthetic fertilizers. I-ringweed lang din po natin, lilinisan natin yung paligid ng ating pong coconut tree. And then, yung nakolekta natin or yung nitrogen fixing plants natin, pwede po nating ipalibot ano po sa ating pong puno ng niyog, and then i-spread natin ng maigi sa base ng palm. Plus, pwede rin tayong magdagdag ng asin or ng muriate of potash or yung 0060. Next. Ayan, ano po yung mga example ng plant-based na organic soil amendments? Pwede po tayong gumamit ng yung tinatawag nating malabalatong, ito pong desmodium, mga samples lang po ito ng mga leguminous bush or yung mga leguminous plants. Ayan, or pwede rin po yung dahon ng kakawate or madre de cacao and ipil-ipil. So, yan. Kapag sa ano naman po, sa animal base naman po, or yung mga manure, ayan, pwede tayong gumamit ng chicken manure, goat manure, or cow manure. And, paano i-apply? Ganun din po, ringweed. Lilinisan natin yung palibot ng coconut tree. At least, 2 meters from the base. So, 2 meter radius from the base ng ating coconut tree. And, mag-apply po tayo, i-apply po natin yung ating pong animal manure. And of course, ayan, kasama rin po dun sa animal manure, dagdagan rin natin ng asin or ng potassium. Okay? And then, fourth in, ayan, so, paghalu-haluin natin, tapos takpan natin yung soil para hindi naman sayang yung idinagdag natin na inorganic fertilizer. So, ayan. So, ito naman po, paano i-apply yung mga residues ng ating pong coconut. Gaya nga po ng picture, same lang din po yung proseso. Magre-ringweed din po tayo. And then, isasalansan natin ng maayos yung coconut husk or yung coco peat, coco coir, or yung crown or yung waste ng ating, yung mga palatang ng nyug. However, dito po sa coconut husk and yung sa palatang ng nyug, be careful lang po tayo kasi ito po ay maaaring pamugaran ng ating pong insect pest. Especially yung ating pong tinatawag na balairong at Asiatic palm weevil. So, ito po, kung wala naman po tayong mga ganong sakit doon sa ating area, maaari po natin gamitin itong mga residues na to ng coconut for organic soil amendments. But it depends on the area kung gaano karami yung mga peste. So, yun po. And so, sa soil moisture conservation naman po, dahil nga po ang coconut ay water-loving plant, kailangan na, especially sa panahon po natin ngayon na matindi ang tag-ulan, kailangan natin na i-conserve yung moisture ng ating pong coconut areas kasi po yun yung bumubuhay kay coconut. Ayan. So, conservation, i-minimize natin yung loss ng tubig, syempre.
at i-maintain natin yung necessary na amount ng moisture doon sa lupa ng coconut para hindi siya ma-dry. Ayan, so unang-una po natin conservation technique. Ayan, yung coconut husk mulching. Ganun din po, to preserve the moisture ng ating pong soil. Ano po, the coconut husk is capable of holding at least 60% of its weight. Ayan. So, 60% ang kaya niyang i-hold na water doon sa area or doon sa paglalagyan natin. Next, the husk can be spread at the base of coconut trees for weed control. At the same time po, ayan, yung pong pagko-conserve ng energy sa ugat ay na pagko-conserve ng water. Sorry. Cut yun, kuya. So, the husk can spread at the base of coconut trees for weed control, and at the same time po, it provides to conserve the water moisture for the rootlets ng ating pong coconut. Ayan, then another mulching, ano po yung sa coco-pit mulching. Ayan. It represents about 45% po ng coconut husk. So, ang water holding capacity po niya ay 8 to 9 times doon sa kanyang bigat na nararanasan po. And next, ayan, coconut crown mulching. Pwede rin po natin gamitin as mulch kapag dry season. So, ito pong mulching technique ay for the purpose lang na i-conserve yung water natin kapag tag-init. Ano po? Pero kapag tag-ulan po, hindi natin ina-advise na mag-mulch or mag-apply ng mulching. Ayan. So, meron din po tayong tinatawag na upland microcatchment technique sa mga sloping or sa mga matatarik ang coconut plantation. So, para maiwasan po na bumaba yung lupa or yung water natin, yung runoff, kapag tag-ulan, i-apply po natin itong tinatawag na sloping agriculture land technology. Yung susundan ho natin yung contour, para nang sa ganun ay hindi masyadong mag-erode yung lupa, at the same time yung water sa ating pong mga coconut areas. Next. So, sa water management naman for coconut is yung sa irrigation. Kung may budget naman ho tayo, pwede tayong gumamit ng drip irrigation system or sprinkler irrigation system. Ayan. And kung wala naman ho na wala sa budget natin itong mga irrigation systems na ito, pwede rin ho tayong gumamit ng canal irrigation or yung magbubungkal tayo ng dadaanan na tubig or mag-establish tayo ng kanal doon sa ating pong coconut plantation para nang sa ganun doon natin papatubigan or didiligan yung ating mga coconut plants. Meron po tayong sample picture dito. Ito po ay hinango sa technology na ginagamit sa ibang bansa like sa Thailand, ayan, sa Indonesia, Malaysia, ayan po. Yan, so ito po ay isa sa mga successful na method sa kanila. And alam naman po natin na kahit gaano katibay ang ating coconut, meron pa rin pong mga weeds na nakikipag-compete sa nutrients ng ating pong coconuts. And paano ba natin i-manage ito? So, manual weed management ho, meron po tayong tinatawag na ring weeding or dun lang sa palibot ng ating pong coconut tree. So, ganun din ho, parang sa pagtatanim natin pag-apply natin yung fertilizer na at least 2 meters from the base ng coconut tree ang ating pong lilinisan. Or, ikalawa po, yung sa underbushing or slashing, yung papatpatin lang yung ating mga weeds sa ilalim ng ating coconut tree. Cutting down of weeds.
to prevent lang yung masyadong matataas na damo. Okay po. So, another technique or method is the biological weed management. O dun, pwede nating agiwayway, itialaga tayo, nga baka, kalding, ano pa. At na kumakain ng damo doon sa ating pong mga coconut plantations. So, talagang hindi na kayang i-control yung weeds at masyado ng invasive, pwede po tayong gumamit ng chemical weed management. So, ito po, based po sa recommendation ng PCA, ito pong non-selective or spraying of glyphosate-containing herbicide, non-selective, run-up, with pro-clear out, yan. Pero ito po ay last resort lang kung hindi na talaga kayang i-manage yung ating weeds. Ano po? So, yun po yung sa ating pong farm management. Napakinggan ang pagpapaliwanag ni Engineer Freya Guzman Domingo, ang agriculturista at CFIDP focal person ng ATI RTC2. Minsan pa, maraming salamat Engineer Freya Guzman Domingo para po sa napakaliwanag na pagtalakay po sa mga farm management. Kung mayroon po kayong mga katanungan o pagkaklaro po sa nakalipas na paksa, maaari po kayong mag-text sa ating hotline 0949-889-6315 para sa mga smart subscribers upang ating sasagutin sa susunod na episode. Pwede din po kayo na mag-chat po sa ating messenger at comment section sa ating Facebook. So sa lahat po ng nakatutok sa ating Facebook Live, maaari po kayong magpadala ng inyong katanungan. At para sa ating first quiz ngayong araw na ito, sa mga farmer enrollees po natin, galingan po ninyo ang pagsagot dahil titingnan din naman po natin kung sino po yung pinaka-highest score na makukuha po dito sa ating first quiz. Okay? Lagyan po natin ang ating mga papel ng number 1 to 10 at 10 lamang po yung ating katanungan. Okay? Ang una po na katanungan po natin sa araw po na ito, yan, para sa quiz po natin ngayong araw na ito ay ang Coconut Farmers in Industry Development Plan ay nabuo dahil sa RA 11524 na tumutulong sa mga magsasaka ng niyog at ang kanilang pamilya. Inulit ko po, ang Coconut Farmers in Industry Development Plan o CFIDP ay nabuo dahil sa RA 11524 na tumutulong sa mga magsasaka ng niyog at ang kanilang pamilya. Ang isasagot lamang po natin ay tama o mali. Okay? Number 2, ang ahensyang nangunguna sa implementasyon ng programa ay ang Philippine Coconut Authority o PCA. Tama o mali? Ang ahensyang nangunguna sa implementasyon ng programa ay ang Philippine Coconut Authority. Tama o mali? Ang ating pangatlong tanong, isa sa mga importanteng kriteria ng isang magsasaka para makakuha ng mga suporta sa pagninyog ay kailangang rehistrado sa RSBSA ng PCA. Tama o mali? Isa sa mga importanteng kriteria ng isang magsasaka para makakuha ng mga suporta sa pagninyog ay kailangang rehistrado ng RSBSA ng PCA. Tama o mali? Sa ating pang-apat na tanong, ang Shared Processing Facility ay suporta na makakuha sa PCIC. Tama o mali? Pang-apat, ang Shared Processing Facility ay suporta na makukuha sa PCIC. Tama o mali? Ang ating panglimang tanong, ang training ay ibinibigay ng ATI para sa mga magninyog. Tama o mali? Ang training ay binibigay ng ATI para sa mga magninyog. Tama o mali? Ang ating number 6 po, para masiguro ang insurance ng mga tanim at alagang hayop, magparehistro sa PCA. Tama o mali?
para masiguro ang insurance ng mga tanim at alagang hayop, magparehistro sa PCA. Tama po o mali? Ang ating pangpitong tanong, alam ko na perfect ata yung ating mga farmer enrollees. Ang gagaling po ninyo. Okay? Dadako na po tayo sa pangpitong katanungan. Kabilang sa tulong ng CHED or Commission on Higher Education ay ang scholarship para sa mga anak ng magnunyog na mag-aaral sa kolehiyo. Tama o mali? Kabilang sa tulong ng Commission on Higher Education ay ang scholarship para sa mga anak ng magnunyog na mag-aaral sa kolehiyo. Tama o mali? Ang ating pangwalo, hinihikayat ng Cooperative Development Authority na makilahok sa kooperatiba upang prioridad na makakuha ng suporta mula sa iba't ibang ahensya. Tama o mali? Hinihikayat ng Cooperative Development Authority na makilahok sa kooperatiba upang prioridad na makakuha ng suporta mula sa iba't ibang ahensya. Tama o mali? Pang-siyam na katanungan or pang number 9 na question sa ating quiz ngayong araw na ito, ang nyog ay nangangailangan din ng fertilizer. Tama o mali? Ang nyog ay nangangailangan din ng fertilizer. Tama o mali? At ang pang-sampo o huling katanungan para sa ating quiz ngayong araw na ito, kailangang linisan muna ang puno ng niyog bago ito lagyan ng fertilizer. Tama o mali? Kailangan muna nating linisan ang puno ng niyog bago lagyan ng fertilizer. Tama o mali? Pakikip po lamang ang inyong mga papel at ikukolekta po yan ng inyong mga designated school on the air coordinators. At para ma-check po ang inyong papel, paalala lang po, huwag po nating wawalain ang ating mga quiz dahil iko-collect po yan ng ating mga school on the air coordinators para po ma-check at may padala po sa atin kung ano po or kung ilan ang inyo pong nakuha. Yan, ilalagay po yan sa ating monitoring system. Abangan ang mga susunod pa pong kabanata or episodes ng ating School on the Air for Coconut, Masaganang Kokobahayan, Radyo Eskwela sa Pagnunugan. Muli, ako po si JR Soriano Batnad, pansamantalang na mamaalam. Magandang araw at God bless! At yan ang masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing, live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute.